Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Pisces, Scorpio and Cancer. Lola Baby, nagpapakilala po. Bigyan ko po kayo ng general reading sa simula ng June 1 to June 7. So let's see the energies, okay? Yan. Para sa June 1 to June 7. A new start is coming. Yan ha, okay? Mukhang napakaganda nito. Magbibigay daan para sa inyo, okay? Mari sa kaperahan or relationship, love, romance. A new romantic cycle begins. Ayan, o, diba? Yan, okay? Maaari sa pag-ibig, yan ha, bagong makakasama, manliligaw. The end of a tough cycle approaches. Yan, matatapos na rin ang inyong tinatawag paghihirap sa buhay, di ba? Sufferings ninyo, yan. Mga problema ninyo. A fiery climax approaches. Yan, o kita ninyo, it's an air. Ano yung tinatawag? Fire, okay? Fire energy, the Aries, di ba? Yan. Ano pa? Yan, narito, a personal issue, reaches resolution. A personal issue, reaches resolution. Okay? So, tingnan natin ha. Your energy. Siguro ito'y pagkakaayos-ayos, di ba? Kung may mga labang kayo, di ba? Sa barangay, from sabihin na nating tinatawag na hindi pagkakaintindihan between you and them, magkakaroon ng resolusyon, di ba? Yan. Malulutas. Okay? Let's see the energy. Your energy. Okay? Para sa 1st of June to 7. So, naririto ang tinatawag na the Taurus. Diba? Yan. It's about love. Okay? It's about your tinatawag na it's about meron ditong mutual understanding. Diba? Yan. So, meron ditong tinatawag mataas ang kanilang morality, 'di ba? Yung kanilang moral value. Yan ha. So, meron ditong palasimba, relihiyoso, madasal. Okay? Nakikinig sa misa, nakikinig sa sabi ng pare, 'di ba? Yan. Hindi sila gumagawa ng tinatawag na against sa kagustuhan ng Diyos, 'di ba? It's like they follow the 10 commandments. Okay? Yan. Meron naman dito yung tinatawag na magaling silang mag-advise, 'di ba? Sa mga tao, 'di ba? So, narito ang tinatawag na the 8 of swords. Yan ha. So, ibig sabihin ng the 8 of swords, okay? Ito is, itong taong ito, yung tinatawag na, hindi ko alam kung, sabihin na natin straightforward magsalita. Diba? Yaan. Okay? Yaan. Kumbaga dito yung tinatawag na, pag sila is nagsalita, you will feel guilty. They will feel guilty, di ba? Nang uusig, yan ha. Kasi ito ay 8 of swords, okay? Nang uusig. Ibig sabihin nito, pag sila'y nagsalita, itong mga Pisces, Cancer, Scorpio, di ba? Tinatawag na uusigin. Tinatawag na parang tatamaan, 'di ba? Parang malalim ang dating ng salita nila, abot hanggang kabuto-butuhan, kaluluwa-luwahan, 'di ba? Tatagos sa kaluluwa ang salita ng mga ito, okay? Yaan, kung magsalita daw ang mga Pisces, Cancer, Scorpio, natagos hanggang kaluluwa. Diba? So, kumbaga dito, yung kung sino yung kinausap nila, diba? They will feel guilty. Diba? Yaan. Kasi masyadong, ang salita nila is, kumbaga dito, talagang natagos. Diba? Yaan. Pero kung halimbawa merong nagsalita sa kanila, 'di ba? Yan kasi narinig yung tinatawag na the air energy ng Gemini, Libra, Aquarius, 'di ba? Ibig sabihin nito tinatawag tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng kanilang kaluluwa, 'di ba? Yan.
Kumbaga dito'y madaling magilty. Yan ha, okay. So, yun lang po nakikita ko ha. Maaring ang Cancer, Scorpio, Pisces, pag sila is pinagsabihan, di ba, madali silang magilty. Okay? Yan. Tumatagos kasi. Tagos hanggang kaluluwa. Kung sila naman na nagsasalita, di ba, itong mga ito, bawa sabihin natin mga kapatid, di ba, mga pamangkin, mga kaibigan, di ba, tumatagos ang salita ng mga Cancer, Scorpio, Pisces, tumatagos sa kanila hanggang kaibuturan ng kaluluwa. Di ba? Sus, ang hirap naman nito. Diyos ko. Bago na ipaliwanag, ano. So, naririto ang tinatawag na the Page of Pentacles, di ba? Pero, nakatiwarik. Okay? So, ibig sabihin nito, meron ditong tao na yung tinatawag na ayaw niyang magbago, di ba? Yung kanya mentality, ayaw magbago niya, di ba? Yaan, matigas ang ulo, very very stubborn, di ba? Yaan. Kumbaga dito sumasaliwat, di ba? Yaan, kumokontra, kinokontra nitong taong ito, di ba? Ang pag-iisip nito. Okay? So sabihin na natin, hindi ko kasi alam, kayo na lang po kung kayo is sino ito, okay, sa buhay ninyo. Kayo ba ang nakontra sa salita ng taong ito? Or sila ito nakontra sa iyong sinasabi, sa iyong pangaral? Diba? Yaan. Kasi ang nakikita ko dito, either this is your energy or someone's energy ng mga taong significant sa inyo. Diba? Yaan. Kumbaga dito, kung ito lang isang ito, diba? Yaan. Okay? This person is dealing dito sa tinatawag na it's like mga juvenile, di ba? Yung mga pag-iisip nila is parang tinatawag maaring very very sharp kung magsalita, di ba? Yan. Kumbaga dito, tinatawag siya ang nangangaral, siya ang nagbibigay ng advice, di ba? Pero dito nakikita mo bumaligtad, okay? So ibig sabihin, parang ang sinasabi ng taong ito is pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Diba? Yaan. Yon ang nakikita ko. So, sino yaan? Ikaw or sila? Sila or ikaw? Yon ha? Okay. Bago na ipaliwanag. Kahirap. So, nakikita dito. Diba? Yaan. Yan ha? So, kung sino man ito, yan ha? Tinatawag, it's like a mediator. Diba? Yan. Dalawa Okay? Dalawa. Yan ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, okay, yan. Kung ano ang wala siya, diba? Ito ang nagpupuno. Yan ha? Okay. Yan ha? Kung ano ang problema dito, siya ang nag-aayos. Diba? Okay. So, ibig sabihin nito, kung sino man ito, di ba? Itong taong ito, it's like very, very holy. Ito yung tinatawag, soulmate sila. Di ba? Yaan. Tinatawag, madali silang mag-meet mind to mind. Di ba? So, ibig sabihin nito, bawat utos nito, sinusunod naman nito. Di ba? Yaan. So, ibig sabihin naman nito, yung tinatawag, yaan ha? Okay. Kung sino man ito, yan, ibig sabihin nito yung tinatawag, meron siyang very, very high masculine energy. Dahil ito'y the wands, okay? Yan. Ibig sabihin nito, yung kanyang mga wrongdoings, may mga wrongdoings, ibig sabihin yan, hindi siya perfectong tao, okay? Kung ano man itong ino-offer niya, okay? Ibig sabihin nito, meron ditong ayaw tanggapin kung ano itong ino-offer niya. Okay? Kasi ibig sabihin nito, hindi siya naniniwala
Kasi ito ang kanyang tinatawag mentality, way of thinking, di ba? Yan. So, ibig sabihin niya, hindi siya naniniwala, okay? Dito sa sinasabi ng taong ito. Okay? Yan. Yun na. Okay. So, teka muna ha. So, narito, tinatawag ha. Nag-o-offer siya. Diba? It's like, sige, bigyan kita, itutulungan kita. Diba? Yan. Kung ano ang wala sa iyo. Diba? Yan. Sige, tumutulong. Diba? So, ibig sabihin nito, tinatanggap naman niya yung tulong, pero dito, hindi siya believe sa taong ito. Yan ha, hindi siya believe. Yan. Dahil nakikita mo dito, ang way of thinking ng taong ito. 'Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, naka-implant na, 'di ba? Naka-ano na 'yon, ano tawag dito? Naka-inject na sa mind niya, 'di ba? Yan. Natulong nga siya, 'di ba? Yan. Kumbaga dito ay very very holy ang taong ito, 'di ba? Pero siya, ibig sabihin nito, hindi siya thankful. Diba? Yan. Mapagmataas ito. Yan. Hindi ito thankful. Yan ha, okay. So kasi itong dalawang ito is tinatawag soulmate sila. Diba? Soulmate. Yan ha. Nagpapangita ang kanilang both mind, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, pareho silang tinatawag may takot sa Diyos, di ba? Pareho sila ng tinatawag pinaniniwalaan. Itong dalawang ito, yan na, pareho silang may isa ang pinaniniwalaan nila, okay? Ibig sabihin kayo na laang kung sino ito, dahil ito lang talaga ang nakikita ko, di ba? Sila, it's like tinatawag sa family, di ba? Halimbawa sabihin na natin, ito ang nanay or ito ang tatay. So, ibig sabihin nito, meron sila halimbawa sa mga anak nila na pareho sila soulmate, di ba? Yan. Pero sa may mga anak sila, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's like iba, okay? Iba yung kanyang way of thinking. Yan ha, matigas ang ulo nito, 'di ba? Yan. May ito, yung tinatawag, hindi ko alam kung may pagkasuwail ito kasi maitim ito ha, tinatawag na the 9 of swords. Yan ha, okay. Yan, may pagkasuwail ito. Yan ha, okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi pa siya grateful. Madali siyang magtanim ng galit. Okay? Madali. Mainitin pati ulo niya. Diba? Yan. Mahina ang pasensya. Okay? Oo. Pero meron dito, it's like sila lang nagkakaintindihan. Diba? It's like pagka may sinabi siya dito, yan. Ibig sabihin, sila lang, diba? Close. So, maaring magkakapatid. Maaring may magkakapatid na sila isa soulmate. Merong isa sa kapatid nila hindi soulmate. Okay? Yan. Ganon ang nakikita. Kasi narito ang tinatawag the family man. Okay? Yan. It's all about family ang nakikita ko. Pwede rin naman ito sa trabaho. Diba? Yan. So, kayo na ang bahala sa ang area sa buhay nyo. Ha? So, let's see. Ito na. Okay, ito na ha. Sandali. Since narito ang tinatawag na duality. Okay? So, ibig sabihin, ito ang duality ng tao. Okay? Yan. Yan. Okay? The duality of this person. Okay? Yan. Yan. It's like, pag may sinabi, ginagawa niya. Okay? Yan. Kasi dito siya. Okay? Sa tinatawag na the 7 of wands. Okay? Kung ano ang sinabi niya,
gagawin niya. Okay? Pinaninindigan niya, 'di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na pwede siyang maasahan anytime. Ka-standby, parang naka-standby, 'di ba? Yan. Kaya nga dito, okay? It's like offering tulong, 'di ba? Kung ano man ito, salita, 'di ba? Aksyon o whatever, yan. Kung ano ang maitulong niya para dito magkaroon ng tinatawag na ma-resolve. Yan ha, magkaroon na resolve ba. Kaya dito nakikita mo siya, tinatawag, pinaninindigan niya, 'di ba? Yan. Pinaninindigan niya ang kanyang posisyon, ang kanyang sinabi, ang kanyang aksyon, 'di ba? So ito yung tinatawag commitment. It's about their commitment, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yan. Since ito'y the Knight of Wands, 'di ba? At narito ang tinatawag the Seven of Cups. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, yung hinahanap niya. Okay? Yan. 'Di ba? Yung mga hinahanap niya dito is hindi niya nakakamit, 'di ba? Kaya dito very very sad siya, okay? Kasi meron siya ditong tinatawag expectation, wants, desire, 'di ba? Yan. So ibig sabihin nito, hindi pa niya nakakamit, 'di ba? Yan. Okay? Yan, gets nyo? Yan ha, okay. So ibig sabihin nito, itong taong ito is malungkot, 'di ba? Dahil hindi pa niya natatagpuan, hindi pa niya nakakamit. Yan. Kung ano itong gustong-gusto niya. Maybe asawa, 'di ba? Kasi may tao, okay? So ibig sabihin nito, yan. Ibig sabihin niya yung tinatawag kailangang matumbasan or may pumasok sa kanya somebody, okay? Pupunuin siya ng ligaya. 'Di ba? Yan. It's like hayakapin siya, hahalikan siya, 'di ba? Kasi napakalungkot niya. Kasi may pangangailangan siya. Okay? So dito naman tayo. Ito yung tinatawag, okay, yan, the Knight of Swords. Pero nakikita mo dito yung tinatawag the Sun, 'di ba? So ibig sabihin nito, meron doon, 'di ba? It's like tinatawag may mga nakatingin, bantay, 'di ba? Yan. Pinagmamasdan nila, 'di ba? Itong bata na ito, yan. Hinihimas niya yung kabayo, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay, their heart. Kasi malakas dito ang tinatawag kulay ng puso. Yan ha? Okay. So nakikita ko dito, yung tinatawag na pangungulila. Yan ha? Merong pangungulila sa tao na ito. Yan. Okay? Oo. So ibig sabihin nito, yung tinatawag, kung sino man ito, it's like kasi narito ang tinatawag duality, 'di ba? It's like the yin and yang, okay? The masculine, the feminine. Yan ha, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na meron siyang pangangailangan, 'di ba? Meron din siyang pangangailangan. So ibig sabihin nito kailangan lang magtagpo sila, 'di ba? Yan. Para magkaroon dito ng tinatawag na ito, 'di ba? Love, commitment, 'di ba? Relationship, 'di ba? Yan. Kasi ito ang kulang sa buhay nila, 'di ba? Kung kaya dito nakikita mo ang kanilang pangungulila, 'di ba? Nasasaksihan, okay? Kaya may gwardiya doon. It's like mga sundalo na nasasaksihan nila, 'di ba? Ang pangungulila nitong batang ito. 'Di ba? Yan. So, kung kaya dito, yan no. Kita mo yung bata nangungulila, yung kabayo nangungulila din. So, ibig sabihin nito, kailangan nila, yung tinatawag na comfort. It's like, nakakakuha lang sila ng comfort sa isa't isa pagka sila is magkatabi. 'Di ba? Yan. So ibig sabihin, ito yung tinatawag na sila ang soulmate, 'di ba? Nasasaksihan ito ng tao, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag kung sila is pareho ng pangangailangan, 'di ba? Pareho sila ng pangangailangan. Yan ha? Yan. So ibig sabihin nito, yung tinatawag
Kung sila'y magkatuluyan, kaya narito ang tinatawag the Seven of Wands, di ba? Ibig sabihin niyan, tinatawag na tie up, magpapakasal, di ba? Magbi-build ng relationship, ng commitments. Okay? Yan. So naririto ang tinatawag na the Nine of Swords, di ba? Okay. So ibig sabihin nito, yung tinatawag, ito naman is the Eight of Wands, di ba? So ibig sabihin nito, magkakaroon ng tinatawag na elevation, di ba? Ito yung tinatawag freedom. Kasi halimbawa nagkaroon ng kasi dito, di ba? Yaan. Ito, di ba? Once na sila is nakalabas dito, it's like tinatawag na ano ang wala sa buhay nila, 'di ba? So merong scarcity, 'di ba? So meron siyang nararanasang scarcity. Walang-wala. It's like walang pag-ibig, walang pera, 'di ba? Kung kaya dito lumabas itong tinatawag the Tower. Okay? So ibig sabihin nito, kung ano itong tinatawag na walang-wala sa kanya, 'di ba? Absolutely zero, 'di ba? Yan, hindi mangyari, 'di ba? It's like tinatawag ilang beses nang wala ako. Nakakaroon maya-maya wala uli, okay? Kung kaya dito, ibig sabihin magkakaroon lang ito ng tinatawag na it's like a ascendance, 'di ba? Phoenix rising from the ashes. Diba? Yaan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag matutugunan, the help comes. The help will come. Diba? Kaya ito'y the Tower. Diba? Kita mo sumabog, may kidlat. Okay? So, ibig sabihin nito, ito ang magpapalaya sa kanya, sa tao na ito. Diba? Yaan. It's like tinatawag, itong taong ito is naka-chain, 'di ba? Nakagapos siya. Okay? Nakagapos. Yan, nakagapos ang kanyang kamay. Dito, 'di ba? Maaring sabihin na nating sa trabaho niya, sa pamilya niya, sa magulang niya, sa mga siblings niya, 'di ba? So, ibig sabihin nito, nararanasan niya, okay? Kung sila man is naghihirap dito, kasama siya sa paghihirap. Diba? Yaan. Hindi umaasenso ang buhay niya. Walang development, walang access, walang progress, walang success sa buhay niya. Sapagkat narito siya sa tinatawag na the Nine of Swords. Diba? Yaan. Nakatali siya. Okay? Yaan. So, ibig sabihin nito, kung sino man ito, diba? Yaan. Ito ang magpapalaya sa kanya. So, ibig sabihin nito, kaya sabi ko sa inyo kanina, it's about love, it's about religion, it's about faith, di ba? It's about their mind, it's about what they believe, di ba? Ito ang magpapalaya. Ito lang ang kailangan magpalaya. Di ba? Yaan. Sa tao na ito. Yaan ha. Kung sino man ito, ikaw man ito or merong significant na tao sa inyo. Kaya nga dito lumabas ito, 'di ba? Sila ang soulmate eh, 'di ba? It's like tinatawag ditong tulungan mo akong makalaya, 'di ba? Dito siya nag-outpour, lagi niya itong kausap. Hindi lang ito yung tinatawag na basta tao sa buhay niya. Maaring kapatid, pinsan, close friend, 'di ba? Yung tinatawag friends forever. Yaan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, pareho lang sila ng aura. Pareho lang sila ng energy. Diba? Yaan. Kumbaga dito, ang aking kaluluwa is patang-pata. Tulungan mo ako. Diba? Kung kaya dito, dinidescribe. Diba? Sinasabi niya dito. Okay? Yung kanyang pangangailangan, yung kanyang kalukutan, yung kanyang mga tinatawag na expectation, 'di ba? Yung kanyang tinatawag kalungkutan, 'di ba? Yan no, emptiness, 'di ba? Yaan. So maaring itong taong ito tinatawag mahilig siya sa hayop, 'di ba? Siguro ang lagi lang niyang kasama hayop, 'di ba? Para maibsan ang kanyang kalungkutan. Diba? Yaan. So, ibig sabihin nito, either ito'y nakakausap niya everyday through social media. Diba? Kasi narito, naka-standby. Diba? Naka-standby eh. Okay?
So, ibig sabihin nito, kung sino ito naka-standby na ito, siya ang nagbibigay advice. Diba? It's like tinatawag, just call my name, I'll be there. Diba? Okay. That's what friends are for. Yan. Okay. So, whatever is this, diba? Yan. Halimbawa, hindi sila nag-uusap, doon lang siya nakakuha ng consolation sa kanyang kung meron siyang alagang hayop. Di ba? Pero ito yung nasasaksihan ng mga taong nakapalibot sa kanila. Okay? So, whatever is this, kaya ito'y lumabas, di ba? Ito yung tinatawag the duality of this person, di ba? Yan. Ano ang duality ng taong ito? Yung kanyang mga pangangailangan. Magkaroon ng aksyon, magkaroon ng solusyon, malutas, di ba? Yung kanyang mga gusto, wants, and tinatawag kalungkutan, di ba? The emptiness of her soul, of his soul, di ba? So, ano mangyayari? Kaya nga narito ang tinatawag na the tower, di ba? Whatever you want, okay, it will be granted. So, nakikita ko dito, it will not take long, okay? Ibig sabihin nito, the God or the heaven or the universe will take action, okay? Yan, will take action. Yan. Ito yung tinatawag, iaangat ka, di ba? Yan, iaangat ka. Isasama kang palipad, di ba? It's like tinatawag, sasarap ang iyong pakiramdam. Ito yung tinatawag na ecstasy. It's like ecstasy. Ito yung tinatawag elevation. Alam mo ba yung tinatawag na ano mo na lang, anong tawag dito, ha? Yung bagang, sabi natin may mga Buddhist, di ba? Na anak ko nakakapanood kayo sa mga YouTube, di ba? Nag-elevate yung mga Buddhist, di ba? Umaangat through meditation, through prayers. Kaya nga dito, through meditation, through prayers, aangat ka, di ba? Ito yung tinatawag na kaligayahan, okay? Kaligayahang walang hanggan. Okay? Mararanasan mo din ang tinatawag kaligayahang walang hanggan. Diba? Yan. Ito yung tinatawag. Ito yung ang nakaka-experience noong elevation na yon, yung gang naangat. Okay? Naangat siya na walang tulong. Diba? Parang mga saints. Diba? Merong mga saints na naangat. Diba? Yan. Kagaya ni tinatawag Saint Teresa of, nalimutan ko na yun, ha. Nung namatay siya, kita nyo, yung mukha niya is at peace, di ba? Yung mukha niya is naka-smile, di ba? So, yun na ang tinatawag na pinakarurok, okay? Mararanasan mo ang tinatawag, okay? Kaya the 8 of Wands. Yan ang ipinangako, di ba? Ito yung tinatawag kaligayahan. Para kang nabunot, para kang yung maraming saksak, di ba? Maraming saksak sa dibdib mo mabubunot, okay? Because you are heard. You will be heard soon. Soon you will be heard. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito na nawi-witness. Kaya kita mo dito may mga sundalo. Yan tinatawag the universe, the heaven, the angels. Nawi-witness nila ang iyong tinatawag na yung tinatawag kapaghatian, yung iyong tinatawag ano ang wala sa iyo, di ba? Ano ang narab? It's like rab, you are rab, okay? Yan, narab ka, halimbawa ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng pera, ng kalayaan, di ba? Ng freedom, di ba? Yan. Pero meron kang soulmate, di ba? Kasi pareho kayong tao. So, mare soulmate ninyo is an Aquarius, a Libra, a Gemini. Diba? Kung kaya dito nakikita ninyo, na-inspired lang kayo. Diba? So, maaari ito tinatawag, God will send someone. Okay? God will send someone to end up your sufferings. Okay? Yan, no? Kaya dito, diba? God will send someone. Okay? Yan, no? Kita ninyo. To end up your sufferings. Okay? Thank you very much.